Kinabukasan pagkatapos ng kasal ko, tinawagan ako ng manager ng restaurant. Nirepaso na namin ang mga recording ng CCTV. Dapat mong makita mismo. Halika ka lang mag-isa at pakikalmahan mong huwag munang sabihin kahit ano sa asawa mo. Sobrang seryoso ang boses niya para maging basta post-event na kagandahang loob. Sobrang malinaw para tsismis lang. Sobrang tensyon para magkamali lang. Bago magpatuloy, sabihin mo sa comments kung taga-angang bansa ka at ilang taon ka na. Sige na, humupa ka ng komportable. Dahil lang natuklasan ko sa mga recording na yon hindi lang binago ang buhay ko, ibinalik pa ito sa akin. Sa kusina ng maliit naming apartment tahimik na tahimik. Parang natutunan ng bahay na pigilan ang hininga. Tanging ang kumukulong na takur at ang oasan sa dingding ang tumutiktak ng eksakto sa bawat segundo. Parang sinusubukan kung totoo bang nagsimula na ang bagong buhay o puro ilusyon lang na hugis singsing. Maricel. Nakatayo sa tabi ng bintana at tinitingnan ang loob ng courtyard. Wala namang espesyal doon. Isang kotse na nakaparada ng palihis. Lumang bangko na may naglilitis na pintura. Duyan ng bata na bahagya lang gumagalaw sa hangin. Kahapon si Maricel Santos pa lang siya. Nurse sa health center ng barangay. Ngayon si Maricel Reyes na, babaeng may asawa at gayunpaman. Parang kakaiba ang ningning ng singsing sa daliri niya. Parang hiniram lang. Maikli ang gabi. Gabi na sila nakauwi mula sa restaurant. Pagod na pagod. Amoy pa rin ang usok ng kandila at pabango ng iba. Halos natumba si Andreu sa kama. Bumulong ng kung ano na. Pagod na pagod ako. Bukas na tayo mag-usap. At natulog agad na may ganong kagaan para sa taong hindi kailanman dinadala ang bigat ng mundo sa dibdib. Si Maricel naman, nagbaliktad ng maraming oras, pinapag-isip ulit ang nakaraang araw sa mga piraso. Tawa, musika, mga mukhang nailawan ng bisita, mga palumpon ng bulaklak na ipinapasa-pasa, mga toos na inuulit-ulit na parang pangako. Ang tatay niya na lihim na pinupunasan ang mata gamit ang napkin para walang makapansin. At sa gitna ng lahat noon, ang paraan ng paglaho bigla ng groom ng maraming beses. Isang sandali, nasa tabi niya. Sa susunod nawawala na siya na parang ang kasal ay eksena lang at siya ay aktor na pasok-labas sa entablado kung saan niya gusto. Hindi na bago sa kanya, yon ni Andreu. Ang paglaho kapag may hindi niya gusto sa usapan. Noong magdedete pa lang sila, may ganitong kakayahan siyang mawala kapag may nakakairita sa kanya. Tanong tungkol sa pera, lalo na hindi niya bet. Usapan kay tatay kung saan malinaw na sa pamilya namin walang yumuyuko sa ganda lang. Magaling si Andreu magpaka-charming, yung tipong nakatitig sa mata. Naalala ang detalye at pinaparamdam sa iyo na espesyal ka. Pero marunong din siyang itwist ang mga bagay ng hindi mukhang galit. Isang tamang timing na salita. Biro na nagpapaliit sa iyo. Isang, wag kang kapag gusto mo lang naman maintindihan. Tinawag ko yon strong personality. Ang dali pala malito ang kontrol sa seguridad, kapag pagod ka na, at gusto mo lang ng matitirhan. Maganda talaga ang kasal, totoo yon. Parang eksena sa pelikula ang Las Vegas Rojas. Mainit na Christmas lights, puting tablecloth, malaking bintana kung saan malayo at malambot ang itsura ng Maynila. Umiiyak ang mga kaibigan ko nang pumasok ako. Hinawakan ng nanay ko ang kamay na parang nagdadasal. Kinindatan ako ni tatay na parang sinasabing andito lang ako. Gayunpaman, kahit sa gitna ng kagandahan, may mga maliit na bitak. Si Teresa, ang biyenan ko, naglakad-lakad buong gabi na may malamig na tama. Walang isang galaw na labas sa lugar. Naglalabas ng mga banat na parang kutsilyo. Ang dali-dali ninyo naman. Buti na lang at may business sense si Andreu ko. Tingnan natin kung matututo ka na ngayon kung paano talaga magpaayos ng bahay. Ngumiti ako dahil sa etikwete. Dahil sa araw na yon iniisip mong ang mahalaga ay hindi madumihan ang tablecloth ng away. May babae rin doon na naka-red dress, matangkad, mapansin. Malakas ang tawa na tumatapon sa usapan ng iba. Kapag may lumapit para batiin, bahagya siyang yumuyuko para magtrabaho ang cleavage at pagkatapos ay tinitingnan ang mga lalaki na parang laro. Nakita ko siya ni Maricel ng 2 beses sa may grupo ng mga kaibigan ni Andreu. Akala ko girlfriend ng kaibigan. Isa sa mga bisita na kasama sa list at hindi na kailangan ng higit pa kundi isang tango. Kahapon ayaw kong masira ang saya. Kahapon sinabi ko sa sarili na sa kasal lahat nagmamalabis. Lasing ang alak, nerbiyos ang nagiging biro. Kahapon akala ko normal ang kakaiba. Ngayong umaga, iba na ang bigat ng lahat. Bawat paglaho ni Andreu naging anino. Bawat ngiti ni Teresa naging babala. Bawat wag kang mag-alala. Love, naging utos at hindi na kalmado. Huminga ng malalim si Maricel at kinuha ang cellphone para tingnan ang mga litrato. Para hawakan ang anumang maganda. Para maramdaman na totoo ang nangyari. Pero nagvibrete muna ito bago pa mabuksan ang gallery.
Unknown number. Kunot-nuo si Maricel. Maaga masyado para may tumawag, naisip niya. Gayunpaman sinagot niya. Hello. Sabi niya na antok pa ang boses. Ano yon? Good morning. Si Ms. Maricel Santos po ba ito? Lalaki ang boses. Kalmado pero may gilid ng urgency. Opo, ako yon. Si Eugenio po ito, ang manager ng Las Vegas Rojas. Dito po kayo nagdaos ng kasal kahapon. Ngumiti agad si Maricel sa reflex, na parang ang kagandahang loob ang magpapatayo sa kanya. Opo, paano ko makakalimutan? Maganda talaga ang restaurant. Lahat naman ay, sasabihin sana niyang perpekto. Pero natigil ang salita na parang tinik. Hindi hinintay ni Eugenio ang papuri. Ms. Maricel, pasensya na po sa aga. May personal po akong pakiusap. Kailangan ko pong pumunta kayo rito sa restaurant ngayon. Nagulat siya. May problema ba? Hanggang sa alam ko, bayad na lahat. Wala namang issue. Hindi po tungkol sa bayad. Sagot niya sa mas mababang boses. Kaninang umaga po, ayon sa polisi, nirepaso namin ang CCTV footage at may mga parte na direktang may kinalaman sa inyo. Pakikalmahan ko pong pumunta kayo mag-isa at huwag munang sabihin kahit ano sa asawa ninyo. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig sa dibdib. Mag-isa. Huwag sabihin sa asawa. Mahigpit na hinawakan ni Maricel ang cellphone hanggang masakit na ang balat. Gaano ba kalala? Tanong niya at napupot sa bahagyang panginginig ng boses. Mas mabuti pong makita ninyo mismo. Wala po akong karapatang magkomento sa telepono. Buong araw po ako rito. Sabihin ninyo lang kung anong oras kayo pupunta. Nagbigay siya ng suggested time. Nagpaalam siya ng may lungkot na formalidad at binaba ang tawag ng walang pagkakataon magtanong pa. Ang huling tutok ng cellphone, parang pintong sumara. Sa ilang segundo, nanatili lang si Maricel, nakatitig sa isang punto sa mesa, na para bang nagdedesisyon ang utak niya kung saan unahin ang pagkahilo. Pagkatapos ng ilang segundo, tumayo si Maricel ng dahan-dahan at sumilip sa kwarto. Si Andreu ay natutulog pa sa tagiliran, nakaharap sa dingding. Ang kumot ay nakahubad sa sahig na parang nakipaglaban ito. Sa side table, may empty blister pack ng gamot sa sakit ng ulo. Kahapon nga pala, nagreeklamo siya ng marami. May drama na minsan ginagamit niya para ipagtanggol ang bad mood. Tiningnan niya ito at naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Hindi lambing, hindi pagalit, kundi parang distansya na bigla na lang parang larawan na mali ang pagkakagupit ang lalaking nasa kama. Nagbihis siya ng walang ingay, may katumpakan na natutunan sa night shift. Gumalaw ng hindi magigising ang iba, huminga sa ilong, hindi magpapaingay ang sahig. Kinuha niya ang bag, isinilid ang cellphone, susi, at isang bote ng tubig na hindi niya naalala. Bago lumabas, hinawakan niya ang singsing. Malamig ang metal. Babalik ako agad. Bulong niya sa sarili, na parang sa pagsisinungaling ay mapoprotektahan niya ang sarili. Isinara niya ang pinto ng walang kaluskos at bumaba ng hagdan nang hindi tumitingin sa gilid. Nasa survival mode na ang katawan. Mabilis siyang nasakay ng taxi. Malinis pa ang lungsod sa oras na yon. Parang bagong gising. Amoy tinapay mula sa panaderya, mga boss na pinupuno, mga mukha ng loons kahit linggo. Sa labas, sa liwanag ng araw, parang iba na ang restaurant. Sa gabi, may musika, ilaw at gernaldas, parang mahika. Ngayon, puro salamin at ladrilyo lang na may maliit na sagn, at mga manggagawa na nag-unload ng mga kahon. May nagmamop ng carpet. Lahat parang ordinaryong araw ng trabaho. Pero nahihirapan si Maricel huminga na parang durog na salamin ang hangin. Sa lobby, naghihintay na si Eugenio. Maliit siya, maayos ang hitsura, naka-dark shirt, pagod pero alerto ang mata. Wala siyang itsura ng tsismoso o oportunista. Itsura siya ng taong hindi nakatulog dahil nakakita ng nakakabagabag sa konsensya. Ms. Maricel Santos, kumpirmasyon niya ng mahina. Opo, kayo po ang tumawag. Tama po. Pasok po kayo sa office. Mas tahimik doon. Habang naglalakad sila sa hallway, napansin ni Maricel na 2 beses tumingin si Eugenio sa likod. Parang tinitiyak na walang sumusunod. Maliit na detalye, yon, pero mas nakakatakot kaysa sa anumang salita. Dumaan sila sa kusina, may ingay ng kaldero, maikling utos, amoy sibuyas na piniprito. Sa maliit na opisina, may mesa, 2 upuan, at mga monitor na may mga live feed mula sa iba't ibang kamera. Tinuro ni Eugenio ang upuan. Umupo po kayo. Takot na ako magtanong. Biro ni Maricel, pero hindi lumabas ang ngiti. Halos tango lang. Huminga ng malalim si Eugenio. Lumapit sa controls at nag-press ng ilang buton. Hindi ko po karaniwang ginagawa to, sabi niya. Ayaw ko pong makialam sa buhay ng customer.
Pero ang nakita ko, kung kapatid ko yan o anak, gusto ko ring may tumawag sa kanya. Lumitaw sa screen ang bulwagan, mga bisita, naglalakihang mga waiter. Ang bagong kasal na nagdadance sa gitna. Ito po ang simula ng gabi, paliwanag niya. Normal po lahat dito. Diretso niyang pinakita ang mga kritikal na parte. Mabilis ang pag-advance ng video. Nagbago ang digital clock sa 8:43 AM. Lumipat sa kamera ng likod na pinto. Bumukas ito at lumitaw si Andrew. Tumigil siya sandali sa threshold. Tumingin sa paligid. Kinuha ang cellphone at nag-type. Napansin ni Maricel ang kirot na walang saysay. Naalala niya, sa oras na yon sinabi nito, saglit lang sa CR. 1 minuto pagkatapos, lumapit ang babaeng naka-red dress. Hindi gaanong matingkad ang kulay sa kamera, pero kilala niya sa postura, sa buhok, sa kumpiyansang alam na nakatingin sa kanya. Lumapit ito ng sobra kay Andrew. Inilagay ang kamay sa balikat na parang pamilyar na galaw. Hindi umatras si Andrew, sa halip, hinawakan niya ang baywang nito at yumuko para sa halik. Malinaw, mahaba, walang pag-aalinlangan. Hindi lasing na saglit, hindi aksidente, halik na may desisyon, na ibinibigay kapag walang takot mawala. Parang binuhusan si Maricel ng yelo sa likod. Walang sinabi, hinigpitan lang ang hawak sa strap ng bag hanggang pumuti ang necklace. Sa monitor, patuloy ang buhay na parang walang alam na may nasira sa loob niya. Tingnan ninyo po ang susunod. Bulong ni Eugenio na parang natatakot ding marinig ng screen. Kinuha ng babae mula sa clutch ang maliit na puting sobre at maingat na ipinamasa kay Andrew. Mabilis itong isinilid nito sa bulsa ng coat. Tumingin sa paligid, bumulong ng hindi narinig ng kamera, pero malinaw sa galaw. Tango, maikling ngiti, sa ulo. Papunta sila sa service stairs. Lumipat ang kamera sa makitid na hallway. Malamig na ilaw, walang dekorasyon. Pumasok sila sa maliit na staff room. Sumara ang pinto. Walang kamera sa loob. Paliwanag ni Eugenio habang lumulunok. Technical room po yon. 5 minuto pagkatapos, bumukas ng bahagya ang pinto. Lumabas siya, inaayos ang damit at buhok. Ngumingiti si Andrew. Nagpalitan ng ilang salita at naghiwalay. Siya pabalik sa bulwagan. Siya patungo sa CR. Nilunok ni Maricel ang laway. Namula ang mata, pero pinigilan ang luha. May bahagi ng isip niya na laging naghahanap ng paliwanag para hindi masira. Baka nag-away lang, baka pagkakamali, baka. Siguro, bulong niya, mali lang to. Hindi lahat sinasabi ng video. Tumango ng dahan-dahan si Eugenio. Walang yabang, walang tsismis. Sumasang-ayon po ako. Kung ito lang, hindi ko po kayo tatawagan. Dahil masakit man, may mga traidor talaga. Pero may higit pa. At yung iba, hindi na problema ng mag-asawa, delikado na. Lumipat siya sa ibang kamera. Sa hallway malapit sa kusina. Medyo mas huli ang oras. Nakita si Maricel na lumalabas ng bulwagan patungo sa CR. Tumatawa, bahagyang itinataas ang damit para hindi madapa. Nakita niya ang sarili at naramdaman ang kakaibang lambing sa masayang babaeng, yon na hindi pa alam ang anumang bagay. Naiwan ang bag sa mesa. Pagkatapos ng ilang minuto, lumapit si Teresa. Parang nilunok niya ang karayom nang makita ito sa screen. Tumigil si Teresa sa mesa, tumingin sa paligid ng maingat, binuksan ang sariling bag at kinuha ang mga nakatuping papel. Mabilis at halos elegante itong isinilid sa bag ni Maricel. Sa sandaling yon, dumating si Andrew. Bumulong si Teresa sa tainga nito. Walang gulat si Andrew. Umalis si Teresa nang may taas noo, na parang naglagay lang ng bulaklak sa vase. Sumikip ang tiyan ni Maricel. Naalala niya sa hapunan. Tanong ni Teresa nang may peking ngiti kung sa pangalan niya ang kondo o renta lang. Paalala na dapat maging matalino sa buhay at mahalaga ang papeles. Sagot niya noon ng magalang. Akala niya ugali lang ng controlling na matanda. Ngayon, nakikita niya ang kontrol na naging aksyon. Dahan-dahang naglabas ng hangin si Eugenio. At hindi pa yon ang pinakamalala, sabi niya. Ang susunod ang pinakamabigat, at bago ko ipakita, humihingi po ako ng paumanhin. Sana hindi ko na lang nakita. Sana hindi ninyo na lang nalaman ng ganito. Binak niya at lumipat sa kamera sa kusina. Mga waiter na may tray, mga chef na naghiwa ng gulay, apoy, singaw, routine. Sa isang sulok, isang young waitress na naka-uniform ang may hawak na tray at champagne glass. Kinakabahan itong tumitingin sa paligid na parang bawat tingin ay magtataksil. Bigla nitong kinuha mula sa bulsa ang maliit na sobre. Tiningnan sandali, nagdalawang isip, at ibinuhos ang laman sa baso. Hinalo gamit ang kutsarita. Alis na sana patungo sa bulwagan nang dumating bigla ang chef. Malaking lalaki na may mansa sa apron at pagod na mata. Hinawakan nito ang pulso,
Kinuha ang baso, nag-away. Walang audio pero malinaw sa galaw. Tanong ng chef na, ano yang ginagawa mo? Pulang-pula ang babae, halos umiyak. 1 minuto pagkatapos, dumating si Eugenio kasama ang 2 pang staff. Dinala nila ang babae sa gilid, malayo sa daanan. Pinatigil ni Eugenio ang video. Sandali siyang nakatitig sa madilim na screen na parang may lalabas pa roon. Hindi ako nakatulog dahil sa eksenang to, pag-amin niya. Itinapon agad namin ang tiyampag. Siyempre, wala pong nakarating sa bulwagan. Pero ang sitwasyon mismo, naiintindihan ninyo. Dahan-dahang tumango si Maricel. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya na umaalingaw-ngaw sa tainga. Ano yon? Tanong niya ng bulong na parang pasyenteng natatakot sa diagnosis. Kinuskos ni Eugenio ang no. Agad naming kinuwestiyon ang bata. Una, tinanggihan niya lahat. Sabi niya asukal lang, biro lang. Pero nang ipakita ng chef na hindi galing sa kusina ang sobre, bumigay siya. Umiiyak. Sabi niya, ang groom ng bride, ang asawa ninyo, si Andreu, lumapit sa kanya at nagpagawa ng special na inumin para sa'yo. Parang insulto ang salitang special sa tenga ni Maricel. Maingat na nagpatuloy si Eugenio na parang naglalakad sa bubog. Binigyan niya ng sobre na may pulbos. Sinabihan na strong tranquilizer, yon para hindi ka mag-alala o maging tense, at nangako ng malaking tip. Ganun daw sabi niya. Inalis ko siya sa duty at ne-record ang usapan. May audio po. May internal report din ang chef at nagdalawang isip siya. Alam kong kakilakilabot to. Pero mas gusto ko kayong magkaroon ng balita mula sa akin kaysa hayaan siyang mag-imbento ng kwento. Kasi 2 beses siyang nagtanong sa bar tungkol sa'yo. Parang sinusukat ang timing, parang naghihintay ng epekto. Tinakpan ni Maricel ang mukha gamit ang mga kamay. Parang pinipisil ang puso niya ng malamig na kamay. Gusto niyang sumuka, himatayin, magising sa panaginip. Pero ang lumabas lang ay hangin, manipis at basag. Pasensya na po, sabi niya sa wakas. Kailangan ko munang iproseso to. Tumango si Eugenio nang may pag-unawa at inabot ang baso ng tubig. Ininom niya at parang metal ang lasa. Pagkatapos, tumayo siya. Nanginginig ang binti pero matatag ang boses. Gusto ko pong magpagawa ng kopya ng lahat ng clip na yan. Pati ang audio at anumang report ninyo. Siyempre po, sagot niya na parang inaasahan na ang sagot na yon. Bigyan ninyo ako ng kalahating oras. Ipaprepare ko lahat. Kung gusto ninyo, pipirmahan ko pa ng declaration. Lumabas si Maricel sa lobby at naupo sa sofa. Naglalakad ang mga waiter. May naglilinis ng mesa. Nagdedekor para sa susunod na event. Patuloy ang buhay na parang walang nangyari. Pero sa loob niya, lahat ay gumuho ng may mabigat na tunog. Sa isip niya, naghalo ang maliliit na alaala na biglang naging ebidensya. Si Andreu na humihingi ng account number, just in case. Si Andreu na nagpilit sa prenup, kasi modern daw. Si Andreu na nagtatanong kung walang utang ang kondo. Si Andreu na nagsasabing gawing simple at ilagay sa pangalan ng pamilya. Natatawa siya noon. Napahawak siya sa ideya ng pagbubuo. Ngayon, nakikita niyang hindi siya kasama sa pagbubuo. Siya ang pundasyon na tinatapakan. Nang maibigay sa kanya ang USB at sobre na may mga kopya, tinago niya ito na parang bomba na hindi pa nadetonate. Maingat, hindi masyadong tinitingnan, alam na nasa loob ang tunay na panganib. Hinawakan ni Eugenio ang kamay niya. MS Maricel, hindi ko po alam kung ano ang gagawin ninyo nito. Pero salamat sa pagpunta at paumanhin sa sakit. Salamat sa pagtawag, sagot niya at nagulat sa kawalan ng sarkasmo. Iniligtas mo ako. Binaba ni Eugenio ang tingin na parang mabigat ang salitang yon. Lumabas si Maricel sa restaurant na nakadikit ang hangin sa lalamunan. Hindi pa siya makauwi diretso. Hindi pa. Kailangan niya ng lugar kung saan pwede mag-isa ang panginginig ng katawan. Naglakad siya ng ilang block hanggang maliit na park. Umupo sa bangko. 2 matatanda ang nag-uusap tungkol sa presyo ng grocery na parang yon ang pinakamalaking problema sa mundo. Dumaan ang bata sa scooter. May nagpapakain ng duhat ang isang ale. Tiningnan niya lahat yon at naramdaman ang kakaibang inggit. Ang normalidad ng iba. Ang masayang kamangmangan ng mga hindi pa kailangang harapin ang halimaw sa taong minahal. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang kilalang numero nang nanginginig ang daliri. Alex, si Maricel to. Pwede mo ba akong tanggapin agad? May gulat sa kabilang linya. Tapos agad na pag-aalala. Siyempre, halika na. Nasa office ako. May nangyari ba? Mamaya ko ikukuwento. Komplikado. Binaba niya at tiningnan ang kamay na may singsing. Na parang hindi niya alam kung kanino ang kamay na yon. Si Alex ang pinsan niya. Noong bata pa sila,
Magkasama silang nagbabakasyon sa probinsya ng lola. Tumatakbo sa mga taniman, nangingisda sa lawa. Lagi siyang nakikipag-away para ipagtanggol ang iba. Nakikipagtalo sa matatanda kapag may mali. Ngayon, abogado na siya sa maliit pero respected na firm. Hindi binibili ng suite at picture. Umakyat si Maricel sa building niya na parang lumulutang pa rin sa takot at adrenaline. Naghintay si Alex sa pinto ng opisina. Kunot ang noo, alerto ang mata. Kamusta ka? Tanong niya habang maingat na yumakap. Maputla ka. Humihinga pa ako, sagot niya. Hindi ako okay, pero nakatayo pa rin ako at yon na ang malaking bagay. Nag-upo sila magkaharap. Sinabi ni Maricel ang lahat ng detalyado, walang bilisan, dahil ang mga salita lang ang nagtatago sa kanya. Ang kasal, ang mga paglaho ni Andreu, ang tawag ng manager, ang mga recording, ang halik, ang sobre, ang kwarto, ang biyenan na naglagay ng papeles sa bag, ang waitress na naglagay ng pulbos sa baso. Bawat pagbigkas ng pangalan ni Andreu, sumasakit ang tiyan. Sa huli, inilagay niya ang USB sa mesa. Tiningnan ito ni Alex na parang baril. I-connect niya ito, pinanood ang mga video ng profesional, nagteke ng notes, nagpause at nag-rewind ng maraming beses. Nanigas ang panga niya. Pagkatapos, tinanggal ang salamin at kinatok ang mesa gamit ang ballpen. 1, 2, 3, parang sinusukat ang galit para hindi mawala. Sige, sabi niya sa wakas. Maraming malinaw dito. Una, may indikasyon ng pandaaya at peking dokumento. Depende sa mga papel na ipinasok ng biyenan mo. Pangalawa, may intent na saktan ka. Ang paglalagay ng tranquilizer sa inumin ng walang pahintulot ay seryoso. Kahit hindi natuloy, ang intensyon ay naroon. At pangatlo, dagdag niya habang tinitingnan siya ng may galit at lambing. Mukhang ginamit niya ang kasal para mapasakamay ang mga ari-arian mo. Itinaas ni Maricel ang tingin. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya ng mahina. Pakiramdam niya maliit sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon. Una, huwag mawalan ng kontrol at huwag magmadali. Alam kong gusto mong sigawan siya. Basagin ang gamit. Tanggalin ang singsing. Wag. Pangalawa, seguridad. May mapupuntahan ka kung lumala. May mga magulang ka pa. Opo, sagot niya. Pangatlo, estratehiya. Nagtanong si Alex ng eksakto na parang gumagawa ng mapa. Ano ang pinirmahan mo? Ano ang mga ari-arian mo? Mga account. May kay ba si Andreu sa kondo? Doon ba kayo nakatira? May nakakita ba ng kakaiba? Naalala ni Maricel, kagabi bago pumunta sa restaurant. Sinabi ni Andreu, bukas pupunta tayo sa isang lugar. Isang lagda lang at tapos na. Baka maulol ako sa papeles. Sumagot siya noon ng, bukas na natin tingnan. Ngayon, parang bitag na nakikita sa liwanag. Dinggin mo ako ng mabuti, sabi ni Alex habang yumuyuko. Ngayong araw, uwi ka na parang walang alam. Walang eskandalo, walang iyak sa harap niya, walang pahiwatig. Habang ginagawa mo yon, pinaghahandaan ko lahat. 1. Mag-file ng reklamo sa pulisya kasama ang recordings at testimonyo ng manager at waitress. 2. Maglagay ng proteksyon sa bangko para walang malaking transaksyon nang walang presensya mo. 3. Maghahanda tayo ng annulment dahil sa panlilinlang. Naintindihan mo ba? Tumango si Maricel. Kahit parang hindi totoo ang salitang annulment na parang tungkol sa ibang tao. Paano kung mapansin niya? Tanong niya. Kaya nga magiging normal ka. At kung may punto na talagang natatakot ka, umalis ka. Walang diskusyon. Umalis ka at tawagan mo ako. Alex. Hindi ko makapaniwala na sinasabi ko, tutungkol sa asawa ko. Hindi kasalanan mo, sabi niya ng matigas. Huwag mong sisihin ang sarili mo. May mga taong nakatira sa maskara. Minahal mo ang maskara. Ang mahalaga ngayon, huwag kang hayaang kainin ng buhay dahil mabait ka. Pinikit ni Maricel ang labi. Ayaw na niyang maging mabait o tanga. Gusto niyang maging ligtas. At sa unang pagkakataon mula sa tawag, naramdaman niya ang parang kompas sa loob. Nang gabing yon, umuwi si Maricel sa bahay. Binuksan gamit ang susi. Huminga ng malalim at naramdaman ang bilis ng tibok ng puso. Kinabahan siya sa pagharap kay Andreu, halos kasing lakas ng takot sa nakita. Sa pasukan, naroon ang sapatos nito. Sa sala, nakaon ang na puno ng boses mula sa show. Nakahiga si Andreu sa sofa, naka-jogging pants, nagpapalit-palit ng channel. Sa mesa, empty na box ng pizza at lata ng beer. Tumingin ito nang marinig ang pinto. Uy, dumating na pala ang misis ko. Sabi niya nang may pang-aasar. Saan ka galing, Emares Reyes? Nag-aalala na ako. Dahan-dahang isinabit ni Maricel ang koot. Sinusukat ang bawat galaw. May inasikaso lang,
Sagot niya at nagulat sa kalmado ng boses. Anong inasikaso? Kahapon lang tayo kinasal. Baka nakalimutan mo. Karaniwang ang asawa, kasama ang mister, naghahanda ng sopas, hindi naglalakbay sa syudad. Kinolekta ni Maricel ang pizza bots at itinapon. Naghugas siya ng plato para lang may gawin ang kamay. Ako rin, nag-alala kagabi nang mawala ka ng maraming beses. Sabi niya ng kalmado. Pero sinabi mo, mga importanteng bagay, hindi ko raw kailangang malaman. Nagbalik-balik si Andrew sa sofa. May mga taong nakita ko. Negosyo, Maricel. Hindi yon para sayo. Mga lalaki na bagay. Mas madumi ang dating ng salitang yon kaysa dati. Tumaas ang galit ni Maricel na parang apdo. Pero naalala niya si Alex at pinigilan. Naiintindihan ko, sabi niya lang. Mukhang naiinis si Andrew dahil hindi siya nakagat sa pain. Tumayo siya ng bahagya. By the way, bukas ng umaga pupunta tayo sa notaryo. May mga papel na dapat lagdaan. Inayos ko na. Ikaw, lagdaan mo lang. Pinunasan ni Maricel ang kamay gamit ang trapo at tiningnan siya na parang unang beses. Anong klaseng papeles yon? Tanong niya na parang curious lang. Wala namang kakaiba. Sabi niya na parang walang halaga. Power of attorney lang para makapag-transact ako para sa'yo kapag busi ka sa trabaho. Alam mo na, buhay pamilya, mga common na bagay. Huminga si Maricel. At kung basahin ko muna ng mabuti bago pirmahan, okay lang ba? Alam mo naman, simple lang akong babae. Gusto ko maintindihan ng mabuti. Tumawa si Andrew ng mapang-uyam. Huwag ka ngang magsimula. Akala mo baka away kita. Ginagawa ko to para sa atin. Nagtitiwala ako sa'yo. Sinungaling niya na may mapait na lasa. Pero babasahin ko pa rin. Sandaling nawala ang ngiti ni Andrew. Sige, bukas na natin tingnan. Sabi niya ng inis at bumalik sa tea na parang si Maricel ay ingay lang. Pumasok si Maricel sa banyo. Binuksan ang shower para magkaroon ng ingay na magpoprotekta. At sumandal sa sink habang nakatitig sa salamin. Pareho pa rin ang babaeng nakatingin. Light eyebags. Buhok na nakatali ng walang gana. Bakas ng unan. Pero iba na sa loob. Nang gabing yon, natulog agad si Andrew. Humihilik na parang sa kanya ang mundo. Si Maricel naman, gising, nakikinig sa orasan. Inulit-ulit ang plano sa isip na parang listahan ng gamot. Dosis, oras, pag-iingat. Kinabukasan, ginawa niya ang routine. Dahil ang routine ang kanyang diskis. Pumunta sa palengke, nagluto, inayos ang bahay. Mukhang mas kalmado si Andrew. Sinusubukan pang maging sweet, biglang yakap, halik sa pisngi. Misis ko, na may ngiti na dati nakakapagpainit ng puso. Ngayon, bawat galaw ay nagdudulot ng lamig, na parang naalala ng balat bago pa ang utak. Tanghali, nang mag-shower si Andrew, kinuha ni Maricel ang draft ng Power of Attorney na iniwan nito sa mesa. Maraming pahina, maliit ang letra. Kinuhanan niya ng litrato ang bawat page ng matatag ang kamay. Parang procedure sa ospital. Ipinadala kay Alex. Mabilis ang sagot. Hindi ito ordinaryong power. Kapag binirmahan mo, mawawalan ka ng kondo at kontrol sa accounts. Huwag mong pirmahan. Bukas ng umaga, sa office ko tayo. Walang aminin. Inilagay niya ang cellphone at sa unang pagkakataon sa 2 araw. Pinayagan niyang umiyak ng walang ingay. Iniyak sa tuwalya, na parang mabubura pagkatapos. Naisip niya ang lola, ang kondo na pinaghirapan, ang double shift para makapag-ipon, ang linggong sopas kasama ang mga magulang. Naisip niya kung gaano kalapit siya sa pagiging isa sa mga kwentong naririnig sa health center. Mga babaeng dumadating na basag ang boses at nagsasabing, hindi ko alam kung paano nangyari. Pinunasan ang luha, tiningnan ulit ang sarili sa salamin, at sinabi ang hindi pa niya nasabi ng ganito kalinaw. Hindi mangyayari sa akin. Hindi sa akin, hindi ngayon. Kinabukasan, pinapabilis siya ni Andrew mula umaga. Bilisan mo, hindi tayo hihintayin ng notaryo mag-isa. May schedule siya. May importanteng tao. Habang nagbubutons ng polo, dahan-dahang nagbihis si Maricel. Isinilid ang cellphone, charger, mga dokumento, at kinuha ang bag na parang life vest. Sige, sabi niya, tara na, pero dadaan muna tayo sa isang tao. May ipapadala ako. Kanino? Tanong nito ng inis, mukhang galit na hindi kontrolado ang script. Kay Alex, pinsan ko. Kilala mo. Malapit lang sa notaryo. Mabilis lang. Suminghot si Andrew. Sage, perfect. Imbita mo na rin tatay mo para mag-opinyon. Gusto mo bang pirmahan ko sa harap ng buong pamilya mo? Walang humihingi na mag-explain ka. Sagot niya ng mahina at naramdaman ang saya sa maliit na pananalitang yon. Sa opisina ni Alex, malamig ang kalmado, halos klinikal.
Binati ni Alex si Andreu ng malamig na magalang. Nice to meet you finally. Sumagot si Andreu ng pareho. Pero malinaw sa mata na wala siyang nakikitang saysay sa pagdalaw na yon. Ngumiti si Maricel na parang normal lang. Hindi kami magtatagal, sabi niya. Love, hintayin mo ako sa baba. May ikukwento ako kay Alex tungkol sa pamilya. Bulong niya. May diin sa salitang pamilya na hindi gaanong naintindihan ni Andreu. Tumingin ito kay Alex, kay Maricel, at sa wakas tumango ng may inis. Sage, pero bilisan mo. Ayaw kong maghintay ang notaryo. Nang sumara ang pinto, diretso si Alex sa punto. Klasikong bitag to. May clauses na nagbibigay sa kanya ng karapatang ibenta ang kondo mo. Mag-avail ng loan gamit ito bilang kolateral. At kontrolin ang accounts mo ng walang abiso. Kung pipirmahan mo, wala ka nang matitira sa ilang buwan. At may isa pa, dagdag niya nang bumaba ang boses. Kahapon, nakipag-usap ako sa isang investigator na kilala ko. Sinabi ko ang basic ng walang pangalan at ipinakita ang ilang video. Sabi niya, kapag nag-file ng kaso, bubuksan agad ang investigasyon. Parang bumalik ang hangin sa baga ni Maricel. So ang choice ko ngayon ay manatili sa taong niloko ako at halos drogahan ako. O, umalis, ayusin ni Alex. Pero umalis ng paraan na pipigilan siya. Hindi lang para sa'yo. Mga taong ganito, bihirang tumigil pagkatapos ng isang biktima. Pinag-usapan nila ang plano. Sa notaryo, tatanggi si Maricel sa pagpirma. Pagkatapos, kukunin niya ang mga importanteng gamit. Sa araw din na yon, mag-file si Alex ng kaso kasama ang recordings at declarations. Tumango si Maricel. Unti-unting pumapalit ang panik sa matatag na kalmado. Halos klinikal na. Sige, sabi niya sa wakas, oras na. Malamig sa loob ng notaryo. May mga diploma sa dingding, mga estante ng folder at codebook. Ang notaryo, lalaki na mga 50 anyos na matalimang tingin, tinanggap sila. Good morning, MR and MRS Reyes. Kumpirmasyon niya. Ngumiti si Andreu ng may pekeng kumpiyansa. Opo, narito ang mga dokumento. Naihanda na lahat. Lagdaan lang ng misis ko at tapos na. Kinuha ng notaryo ang file. Binasa ng mabilis at bahagyang nagbago ang ekspresyon. Sigurado po ba kayo na naiintindihan ninyo ang ipipirmahan? Tanong niya kay Maricel. Ngumiti ng pilit si Andreu. Sabihin mo sa kanya na, nag-usap na kami. Tiningnan ni Maricel ang notaryo ng diretso. Pwede po bang basahin ko ng malakas ang ilang punto para walang maling unawa? Tumango ang notaryo. Siyempre, karapatan ninyo yan. Itinaas ni Maricel ang boses ng tama lang para marinig sa buong kwarto. Punto 1. Ang nagbibigay ng kapangyarihan ay nagbibigay sa kinatawan ng buong karapatan na magbenta, magpapaupa, magpahiram, o magpalit ng ari-arian sa address na ito. Binanggit ang address. Ito po ang kondo ko. Ipinamana sa akin ng lola ko. Mabilis na sumabat si Andreu. Para lang sa convenience. Para makapag-asikaso ako kapag busi ka sa duty. Ikaw mismo nagsabi na wala kang oras sa opisina. Nagpatuloy si Maricel. Punto 2. Ang nagbibigay ay nagbibigay din ng karapatan na magbukas at magsara ng bank account sa pangalan niya at gamitin ang pera doon. Tumigil sandali. Sobrang maginhawa. Nilinaw ng notaryo ang lalamunan. Ganito pong klaseng power of attorney. Ginagamit talaga sa pagitan ng mga taong lubos na nagtitiwala. Tungkulin ko pong siguraduhin na kusang loob at may kamalayan kayo sa kahihinatnan. Namula na si Andreu. At sino ka ba? Sigaw niya. Ano bang pakialam mo? Usapang mag-asawa to. Kahapon lang kami kinasal. Ako ang asawa niya. Ano bang kakaiba? Dahan-dahang inilagay ni Maricel ang papeles sa mesa na parang binababa ang bisturi. Alam mo ba, hindi pa ako handa na pirmahan to. Kahapon ako kinasal, at ngayon, sa unang pagkakataon pagkatapos na matagal, gagamitin ko ang utak ko. Kailangan ko ng oras. Tumayo bigla si Andreu, tumili ang upuan. Anong drama to? Sigaw niya. Sabi mo nagtitiwala ka sa akin. Nangako ako na magiging tapat sa'yo. Sagot ni Maricel, pinigilan ang panginginig. At sa tapat na pagsabi, hindi ko pipirmahan ang mga dokumentong to. Pinagsama-sama ng notaryo ang papeles. Kung ganun po, wala nang ipoproseso. Walang kusang pagpayag, hindi ko mapopormalisa ang power na to. Tumayo rin si Maricel. Sapat na, Andreu, sabi niya nang may katatagan na parang hiniram mula sa lahat ng babaeng hindi nakapagsalita noon. Tapos na tayo. Humarap sa notaryo. Salamat po sa oras. Pasensya sa abala. At lumabas ng hindi lumilingon. Sa hallway, hinabol siya ni Andreu ng mabilis. Magsisisi ka. Bulong niya ng galit pero mahina para hindi marinig sa reception.
Akala mo matalino ka. Sa bahay pa lang tayo mag-uusap. Tumigil si Maricel at tiningnan siya ng matagal, na parang gusto niyang tandaan ang tunay na mukha. Mag-isa kang uwi sa bahay, sabi niya. Ako, pupunta ako kina nanay at tatay, kay Alex, at sa mga taong humahawak ng ganitong kaso. Nagulat si Andrew. Anong kaso? Ano bang sinasabi mo? Ngumiti si Maricel ng pahiwatig, malungkot. Sa mga video, Andrew, yung halik mo sa likod ng restaurant, yung pagpapagawa mo sa waitress na lagyan ng pulbos ang inumin ko, yung pagtanggap mo ng sobre na parang ako ang utang na babayaran. Naalala mo ba? Sandaling nawalan ng kulay si Andrew, pumuti. Pagkatapos, sinubukan niyang balikan ang kontrol gamit ang pekeng galit. Peke yan, niloloko ka lang nila. Mahilig kang isipin na tanga ang lahat sa paligid mo, sagot ni Maricel. Pero ngayon, nagkamali ka. May pamilya ako, may kaibigan, at higit sa lahat, may mata ako. Nakita ko. Kaya ikaw, maglakad ka sa landas mo, ako sa landas ko. Hindi nag-iisa umuwi si Maricel sa kondo. Sinamahan siya ni Alex at nagbago ang hangin. Hindi na siya biktima na papunta sa kulungan, kundi taong bumabalik para kunin ang sa kanya. Wala si Andrew nang dumating sila. Baka pumunta kay Teresa, baka gumagawa ng kwento. Pumasok si Maricel at lahat ay parang lumiliit. Ang sofa, ang framed photos, ang tasa na ginagamit sa kape. Inilagay niya sa maleta ang mga kailangan. Damit, dokumento, medical folder, album ng lola, stethoscope na regalo ni tatay nang grumaduate siya. Masakit ang bawat bagay, hindi dahil sa bagay, kundi sa dating kahulugan noon na akala niya simula ito ng buhay, hindi pala bitag. Nang bumababa sila ng hagdan kasama ang mga bagahe, biglang lumitaw si Teresa sa pintuan ng building na parang inimbita. Ano to? Tanong niya nang may galit. Tinitingnan si Alex na parang dumi. Ano bang pinupuno mo sa ulo ng manugang ko? Tiningnan siya ni Maricel at naintindihan na hindi gulat si Teresa. Galit ito dahil nababali ang plano. Hindi ako manugang mo, sagot ni Maricel at parang kalayaan ang lasa ng salita. At hindi mo ako kinakausap na parang ikukumbinsi mo, kundi parang inuutusan mo. Pinikit ni Teresa ang labi. Ang anak ko, gusto lang gawing madali ang lahat. Ikaw, palaging may problema ang ugali. Ang ugali ko ang nagligtas sa akin. Putol ni Maricel. At kung lalapit ka pa sa akin, kung susubukan mo pa, lahat ng nakita sa kamera ay mapupunta sa pulisya. Binuka ni Teresa ang bibig para sumagot. Pero sumulong si Alex. Ma'am, anumang banta o pagsubok na pigilan siya, ay report po. Mas mabuti pong umalis na kayo. Tiningnan siya ni Teresa na parang gustong sunugin. Walang sinabi, umikot at umalis ng matigas. Unang beses na natalo. Sa hapon na yon, lumipat si Maricel sa bahay ng mga magulang. Una, hindi naintindihan ng nanay niya ang mga bagahe. Gusto sanang magtanong, pero nang makita ang namumula niyang mata, yumakap lang ng mahigpit, na parang noong bata pa siya at natumba sa bisikleta. Kwento mo na lang mamaya, sabi niya. Ang mahalaga, nandito ka. Kinarga ng tatay ang mga bagahe ng walang salita. Inilagay sa halway. Bumalik sa kusina at nagluto ng tsaa para sa lahat ng nanginginig ang kamay. Buhay pa siya. Bulong niya na parang dasal. At sapat na yon. Naramdaman ni Maricel ang paghina ng tuhod. Sa unang pagkakataon sa mga araw na yon, pinayagan niyang sumuko ng kaunti ang katawan. Hawak ng tahanan na hindi kailanman nagtaksil. Pagod na dumating si Alex na may folder at seyosong mukha ng taong nasa battle mode. Pumunta sila sa presinto. Amoy disinfektante at lumang papel ang building. Tinanggap sila ng investigator ng profesional na pagod. Pero nang sabihin ni Alex na, may recordings kami at attempt na paglalagay ng substance sa inumin, nagbago ang mukha nito. Inupo sila, pinakinggan, nagtanong ng eksakto. Oras, pangalan, uminom ba si Maricel ng kahit ano? May nararamdaman bang hilo? Wala, buti na lang. May testigo ba? Ibinigay ang USB, ang written statement ni Eugenio, contact ng waitress. Rerepasuhin po namin, pangako ng investigator. Seryoso ang dala ninyo, at, dagdag niya habang tinitingnan si Maricel. Buti na lang hindi ka pumirma. Mabigat ang mga sumunod na araw, malagkit, walang katapusan. Hindi tumigil ang tawag at text ni Andrew. Mula pakiusap hanggang banta ng mabilis at nakakatakot. Love, ipapaliwanag ko lahat. Bigyan mo ako ng chance, at 5 hanggang 5 minuto. Pagkatapos, magsisisi ka sa pagpapasok mo sa pulisya. Walang sinagot si Maricel. Screenshot niya lahat at ipinadala kay Alex. Nagpalit siya ng password, nagpaalam sa bangko. Hiniling na may presensya siya sa anumang malaking transaksyon. Sa health center, patuloy ang trabaho. Lagnat, sugat, iniksyon.
na parang hindi nasusunog ang buhay niya. Pero sa loob, bawat ring ng telepono, bumabalik siya sa umagang yon sa kusina, sa paggabasag ng lahat. Hindi natapos ang investigasyon sa 1 linggo o 2. Paulit-ulit siyang nagpunta para magbigay ng statement. Paulit-ulit ang detalye na parang ang pagkukuwento ay nagpapababa ng katotohanan. Nakita ang waitress. Umiyak ito, sinisisi ang sarili, sinabing kailangan niya ng pera, sinigurado sa kanya na maliit lang. Kinumpirma ang naunang kwento, binigyan siya ni Andreu ng sobre, sinabing para marelax ang bride, nangako ng tip. Nagbigay din ng official statement si Eugenio. Ibinigay ang original recordings mula sa server ng restaurant at ang audio ng usapan sa waitress. Nagtestigo rin ang chef kung paano niya nakita ang pagbuhos ng pulbos at kung paano niya narinig sa kaba ng bata na may mali. Bawat piraso ay tumutugma ng may lamig na nakakatakot. Hindi aksidente, mekanismo. Kasabay nito, sinimulan ni Alex ang proseso ng annulment. Natutunan ni Maricel ang mga salitang hindi niya gustong matuto. Precautionary measures, motions, expert testimonies. Natutunan din ang mas masakit. Kahit may ebidensya, mabagal ang sistema, at ang bagal na yon ay parang tortura kapag sugatan ka. May mga gabi na napapanaginipan niya ang kamera. Ang rectangle ng video kung saan humahalikan si Andreu sa iba ng walang sala. Napapanaginipan ang baso ng tsampag na kumikinang sa kusina. Napapanaginipan si Teresa na naglalagay ng papeles na parang lason. Nagigising siya ng tuyo ang lalamunan. Pumupunta sa kusina ng mga magulang. Nagpapakulo ng tubig at nakatitig sa takure na parang malilinis ng singaw ang isip. Lumipas ang ilang buwan hanggang magdesisyon ang korte. Nakaupo si Maricel sa malamig na sala. Nakikinig sa sariling pangalan na parang case number. Dumating si Andreu na nakasweet. Sinusubukang magmukhang disenteng tao. Si Teresa sa tabi, taas ang baba. Nang magsalita ang judge tungkol sa panlilinlang at depektibong consent, naramdaman ni Maricel ang lumang pagod. Pero may bagong lakas din, ang lakas ng taong nakayanan ng hindi nabali. Nadeklara na null at void ang kasal ni Maricel at Andreu dahil napatunayang may pandaraya at malinaw na intensyong pang-ari-arian. Ang attempt na kunin ang mga ari-arian ay napatunayan sa pamamagitan ng mga dokumento, mensahe, at inihandang power. Tungkol sa pulbos sa tsampag, hindi maaring ituring na natupad na pinsala dahil hindi na inom, pero naitala bilang partikular na malubhang pangyayari. Nakakuha si Andreu ng suspended sentence, malaking multa, at higit sa lahat, maruming reputasyon sa maraming taon. Nawalan siya ng trabaho. Ayaw ng kumpanya na makasama ang taong may ganitong criminal case. Naiwan kay Maricel ang kondo, ang savings, at ang pinakamahalaga, ang kapayapaan. Bumalik siya sa trabaho sa health center na may bagong paraan ng pagtingin sa tao. Hindi na siya agad naniniwala sa unang ngiti. Hindi na nagkakamali ng seguridad sa kabutihan. Nagsimulang magpalipas ng mas maraming oras kasama ang mga magulang. Sumasama sa probinsya tuwing weekend. Naglalakad ng dahan-dahan sa lugar na amoy basa ang lupa at hindi takot. Unti-unti, bumalik sa normal ang buhay. May magagandang araw, may araw na biglang bumibilis ang puso ng walang dahilan. Pero kahit sa mga araw na yon, may katiyakan. Hindi na siya nakulong, hindi na siya nag-iisa. Minsan, sa paglubog ng araw, naalala niya ang tawag na yon sa umaga pagkatapos ng kasal. Nerepaso na namin ang recordings. Dapat mong makita mismo. Halika mag-isa at huwag munang sabihin sa asawa mo. Naisip niya kung gaano kaiba ang lahat kung hindi niya sinagot ang tawag. Kung sinabi lang na, mamaya na yan. Kung isinara niya ang mata sa mga kakaibang senyales, pinatawad ang lahat dahil sa stress ng kasal. Baka napirmahan niya ang power. Baka naiwan siyang walang laman ang bulsa at utang sa pangalan. Baka ginugol niya ang natitirang buhay na naniniwalang siya ang may sala dahil nagtitiwala, dahil romantiko, dahil tanga. Pero binigyan siya ng buhay ng brutal na pagkakataon. Makita ang katotohanan ng sabay-sabay. At ngayon, kapag gumagawa siya ng tsaa sa gabi, hindi na niya iniisip kung paano siya niloko, kundi ang mga taong natira para mabuhay ng hindi nahahayaang gamitin pa siya ng iba. Hinahaplos niya ang mainit na gilid ng tasa at nakikinig sa parehong orasan. Pero hindi na ito parang banta. Parang patunay na buhay pa rin siya. Buti na lang ganito ang katapusan. Bulong niya sa sarili. Mas mabuti ang mapait na katotohanan kaysa matamis na kasinungalingan. Sa ibang sulok ng syudad, baka may ibang manager din na nagrerepaso ng recordings ayon sa protocol. Baka sa ibang bulwagan, sa ibang mesa, may iba ring taong gumagawa ng parehong desisyon. Manahimik o sabihin ang katotohanan. Alam ni Maricel, dahil naranasan niya. Minsan, isang tawag lang, isang desisyon lang, ang magliligtas sa buhay mo.
At iyon para sa kanya ang tunay na saysay ng buong kwentong ito.